Ito na ang karugtong at huling bahagi sa kasaysayan ni General Miguel Malvar. Nagpatuloy ang general sa estratehiya na makipaglaban sa bundok dahil dito sila higit na nakakalamang sa mga Amerikano. Itong kalamangan na ito ay siya din palang gagamitin kahinaan ng mga Amerikano sa puwersa nila. Ilang beses na din nagpadala ng mensahero ang Amerikano kay General Malvar sa bundok na Makiling upang hikayatin itong sumuko sa kamay nila. Ngunit paulit-ulit din itong tinatanggihan ng general. Dito na nagsimulang gumamit ng dirty tactics ang mga dayuhan. Dahil hirap silang talunin sa jungle fight si Malvar, ipinag-utos ng general ng hukbong Amerikano na si General Franklin Bell na palibutan ang mga daanan papasok sa bundok ng Maya Makiling at nilagyan ng checkpoint ang bawat daanan. At ipinagbawal na umakyat sa bundok ang lahat ng mga Filipino. Sa gantong estratehiya ng mga Amerikano, napigil ang palihim na pagpasok ng mga suporta kay General Malvar at napigilan din ang pagpasok ng kanilang inumin at pagkain. Dumating na sa punto ang lahat ng kanyang mga kasamahan, asawa at anak ay nagkakasakit at nangangayayat na sa kakulangan sa inumin at pagkain. Dala na din ang madalas silang paglalakad dahil nalipat sila sa iba't ibang bahagi ng bundok para maiwasan ng mga Amerikano. Nakakaramdam na sila ng panghihina at pagod, subalit hindi ito naging hadlang, nagpatuloy pa din ang kanilang pakikipaglaban. Subalit dumating ang pagsubok na talagang hindi niya na matatagalan pa. Gumawa na naman ng dirty tactics ang mga Amerikano. Sa pagkakataong ito, lahat ng palayan at taniman na nakapalibot sa paanan ng bundok na Makiling ay kanilang pinagsisira. Ang mga kabahayan ay pinagsusunog, ang mga daluyan ng tubig ay binarahan. Ang kanyang mga sibilyang kababayan ay walang awang pinagpapaslang para lamang siya ay sumuko. Nang nalaman ito ni General Malvar, dito na siya tuluyang nanlumo. Ayaw na ayaw niyang magdusa ang kanyang mga kababayan ng dahil lamang sa kanya. Abril 16, 1902, tuluyan na siyang nagpasyang sumuko kay General Franklin Bell. Ang kanyang sinabi, "Sumusuko ako dahil ang pamilya ko at ang mga kaibigang kasama, lahat sila ay nagkakasakit, nagugutom at nagdurusa. Ang aking asawa at ang aking anak ay nagdurusa sa lahat ng uri ng kahirapan." Malinaw na sinaad ng General Malvar na hindi siya sumuko dahil sa takot or kahit ano paman. Nagpahayag siya na kaya siya sumuko ay dahil sa kanyang kasamahan at sa kanyang pamilya. Dahil sa pagiging makabayan at pagiging matapang, napansin ito ng mga Amerikano. Hinayaan na lang silang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya, kaibigan at iba pang kasamahan. At pinili na lang nilang magkakasama na maging magsasaka. Katulad ni General Pasiano Rizal, nakakatandang kapatid ni Dr. Jose Rizal. Inalok din si General Malvar ng Amerikano na bigyan ng mataas na katungkulan sa gobyerno, subalit mariin nila itong tinanggihan. Mas pinili na lang niyang igugol ang natitirang oras sa kanyang buhay para sa kanyang pamilya at kasamahan at sila ay namuhay ng tahimik. Taong Oktubre 14, 1911, binawian na ng buhay si General dahil sa sakit sa atay at hinimlay sa Santo Tomas, Batangas sa kanyang sariling bayan at binigyan ng mataas na parangal sa militar. Para sa akin, hindi karuwagan ang kanyang desisyon sa pagsuko, bagkus lalo akong humanga sa kanyang katalinuhan, katapangan at pagiging tapat sa bayan. At yan ang kasaysayan ng isang general na naging Pangulo ng Pilipinas na kinalimutan ng ating kasaysayan. Ako si Chance at ako ang magsasakang mananalaysay.